Isa sa pinakamalaking suliranin na kinakaharap ng ating bansa ay ang korupsyon. Kaya lumapit kami sa mga tao upang marinig mula sa kanila mismo ang patungkol sa usapin na ito. So, Alina, ano masasabi mo sa nangyayaring korupsyon ngayon? Oo, malala kasi yung corruption ngayon eh. Sobrang lala ngayon, lalo na marami tayong nalalaman sa news. Parang mas malala o lumalala, hindi nawawala yung korupsyon. Sobrang lala ng problema ng Pilipinas. Yung mga ghost projects na napapabalita ngayon. Masasabi ko po na malala po siya, lalo na po na umaabot na po siya ng ibang bansa. Yan dekada na yan. Sobrang lala. Mas lumalala ngayon. Sobrang lala. So ngayon talagang mas nakikita na natin yung mga hidden agendas ng mga kontraktor. Sobrang lala kasi ginagamit nila ang tax ng bayan. Hindi naman natin na papakinabangan. Sobrang lala po as in. Dito natin mapapatunayan na ang korupsyon ang isa sa pinakamalaking social issue ng bansa dahil lahat ng ating tinanong ay naniniwalang sobrang lala na nito. Sa tingin niyo po, ano ang pinakamabisang paraan para mabawasan po ang korupsyon sa Pilipinas? Siyempre, dapat parusahan yung dapat parusahan. Dapat hanapin nila kung sino yung ugat. Nakikilala na po yung mga corrupt politicians natin. Mas maganda nga po na magkaroon po ng parusa po para sa kanila. Dapat silang parusahan. Sana magsimula yun sa mga politiko natin. Dapat maging transparent sila. Kailangan dyan, palitan lahat ng mga nakaupo. Magkaroon ng bagong konstitusyon ng Pilipinas. Bukod sa awareness, feeling ko, mas kailangan natin pilitin na alamin kung may ikakabuti pa ba. Ngayon naman po nagkakaroon ng mga, anong tawag dito, yung parang rally. Karoon ng rally ang buong Pilipinas, di ba? So kailangan, bilang isang taong may pakialam sa bansa, dapat lahat tayo ay makialam. Sana tayo rin mga mamamayan, matuto rin tayong pumili kung sino talaga yung karapat-dapat na umupo. Unang-una, gamitin ng tama yung boto. Kailangan natin na mas maging matalino sa mga desisyon lalo sa pagdating sa mga eleksyon. Sa tingin ko, bilang isang teacher, syempre yung pagboto ng tama. Nominate ng mga tamang leaders. Desisyon sa pagpili ng maayos na leader. Yung talagang nagseserbisyo na para sa mga tao, hindi lang para sa sariling interes. Dahil sa interview na ito, natutunan din namin na ang mga tao sa komunidad ay may kanya-kanyang pananaw at suhestyon sa issue ng korupsyon. Dapat tayo ay may alam sa mga nangyayari sa ating bansa. Magsalita laban dito at nasisilbing bantay sa gobyerno. Isa rin sa posibleng solusyon ay magpataw ng mabibigat na parusa sa mga opisyal na mapapatunayang tiwali at pabilisin ang proseso ng hustisya para hindi makalusot ang mga nasa posisyon. Kami din ay sumasang-ayon na dapat ay maging malinaw public records kung saan napupunta ang mga ginagastos. Para sa amin, ang pagbabago ay magsisimula sa atin mismo. Tayo sa ating mga sarili ay dapat maging tapat at totoo kahit sa pinakamalit na bagay. Sa huli, iisa lang ang malinaw, lahat tayo ay may papel na dapat gampanan upang sumpuin ng korupsyon.